Yan, maraming salamat sa Diyos at magandang tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness. At Happy Mother's Day na rin po sa lahat ng mga nanay. Ayan, so kumusta na po ang ating pamilya? At nakahanda na po ba ang ating tanghalian? Ito po ang inyong abang lingkod, Ana Rosarda, also known as Tatay Alan. Welcome to our program in KP Television. This is your Total Wellness, Choose Happiness. Maraming salamat sa mga ka-wellness na kasama natin ngayon. At syempre, maraming salamat din sa mga nakisabay noong mga nakaraang episode. Antabay lang po at maya-maya po panigurado mula po sa ating guest resource person. Marami na naman tayong mapupulot ng mga paalala at karagdagang kaalaman. At syempre po, ihanda na ang inyong kopya ng Philippine Star kahapon para sa ating segment na Read It at Philippine Star dahil ito na ang tanong. Ayan. Ano ang headline ng Philippine Star kahapon, Sunday, May 9, 2021? Ang sagot po dyan may kinalaman sa bakuna. Ayan, so may clue na po kayo. Baka ikaw na manalo sa segment natin ito, kaya i-comment nyo po sa amin inyong sagot at i-introduce ko na po ang ating guest resource person when we return. Ayan, mabilis po ang pagbabalik natin sa ating program at hindi na po natin patatagalin. At ako po ay super excited na para ipakilala ang ating guest resource person ngayon. Ang atin pong guest resource person ay graduate ng BS Marketing sa De La Salle University, Dasmariñas. Currently, enrolled po siya sa University of Perpetual sa Automotive. Yan. She also leads corporations that deals with export, import, and trading. Siya po ay manager ng Manila Dragons Dragon Boat Rowing Team. Wow! Loving aunt and best sister to her siblings. Kaya naman po mga ka-wellness, virtual clap for our guest resource person, Ma'am Mahal Martinez. Welcome to Total Wellness, Choose Happiness. Mahal, bumati ka muna sa mga ka-wellness natin. Hi mga ka-wellness, magandang tanghali po. Yan, so Mahal, maraming salamat at napaunlakan mo ang aming imbitasyon. At live na live po tayo dito sa Cavite, sa Inang Kalikasan Studio. Sa likod bahay lang po ito. Okay. Isa na namang mabuting pagkakataon na magkasama-sama tayo sa pananghalian. At hindi na po natin patatagalin, kaya simulan na po natin ang ating sharing at kwentuhan. Mahal, kumusta ang iyong weekend? Syempre, the normal, very productive, Sir Alan. Normal na tumulong lang sa negosyo, and then yesterday, syempre, nag-spend kami ng lunch kasama ang aming mabuting ina bago siya pumunta ng Cagayan. So, yun lang, normal na weekend naman. Pahinga-pahinga ng konti. So, long travel pala si Mami, papuntang Cagayan. Okay. Yes. Yes. So, okay naman ang celebration ng Mother's Day. Masaya kahit sobrang init yesterday, pero dahil nagluto ng masarap na pananghalian ng aming ina, syempre, hindi namin sinusukuan yung init. Game pa rin, kakain pa rin. Anong inihanda ni Mami sa tanghalian ninyo kahapon? Nakakatawa, bulalo. Napakainit na pagkain sa tanghaling tapat, bulalo. So, ang bulalo ay kasing init. Mas mainit sa pagmamahal ni nanay kasi talagang special na inihanda. Kaya muli, binabati po natin ang Happy Mother's Day ang mga lahat ng nanay, lahat ng mga nagpakananay, at syempre lahat ng umaako ng mga responsibilidad ng isang nanay. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapasaya sa tahanan at syempre sa pagmamahal na pinagkakaloob sa amin. Kaya naman po, ang episode natin ngayon, buong-buo ng pagmamahal kasama si Mahal Martinez. Okay? Thank you, sir. Ayan, so magdadalawang taon na yung pandemya. Yung COVID pandemic. Napakaraming binago
ang pandemya sa buhay ng tao sa buong mundo halos. Kaya sa iyo, Mahal, ano ang naging epekto ng pandemya sa iyong buhay? Actually, Sir Alan, marami eh. Too many to mention talaga eh. Pero yung normal na pinagdadaanan at pinagdadaanan ng ngayon ng lahat ng negosyante, syempre yung sa business talaga eh. Sadly to say na yung isang business namin nagsara, which is the Hey Focus. We have to let go, and then syempre yung trading business namin right now badly hit kasi nga importation kami, no. But more than anything, yung epekto talaga is my mental condition eh. Kasi iba siya. I mean, walang nakapag-prepare sa atin for pandemic. Walang libro eh. Hindi naturo sa college kung paano ka magsusurvive during pandemic. So, mentally, medyo, syempre, hindi ka prepared for that. Financially, emotionally, lalo na physically. Kasi hindi tayo sanay na nasa bahay eh. Lagi tayong outgoing eh. Lahat ng tao, sanay sa traffic sa EDSA, tapos isang araw, walang traffic ang EDSA, nasa bahay ka na lang. Yun. Totoo. Speaking of business, ang dami talagang naapektuhan na negosyo. At totoo yun, talagang walang preparasyon dito, lalo na yung sitwasyon yung impact sa mental health ng pandemya, ng COVID-19. Okay lang ba? Kwentuhan mo naman kami kung doon sa pinagdaanan mo, doon sa sa pangyayari na yun nga, impact ng COVID pandemic sa hindi lang sa iyo, sa negosyo mo, mismo sa iyo, ano nangyari at ano yung impact ng global pandemic na to? Yeah, actually, yung pagkakaroon ko ng severe depression, major depression with psychotic features, diagnosed siya even before nag-start yung pandemic. So, nangyari sa akin, which is normal naman, na nag-out of the country ako sa Korea. Just to let you know, baka hindi kayo aware, merong tinatawag na winter depression. Ibig sabihin, yung pag dark lang yung nakikita mo, no? Yung mga bansang may snow. So that time, December, may snow noon. Bigla na lang akong nakaramdam ng mabigat sa dibdib na hindi mo ma-explain. Iiyak ka lang ng hindi mo alam. Pero yun nga, akala ko normal lang dahil namimiss ko yung family ko kasi nag-ano ako doon, nag-stay ako for I think more than 21 days. Which is usual kasi every year na ginagawa ko yun. Pero yun nga, so I know that there is something wrong kasi hindi nag-a-align lahat. Ako kasi parang when I do something, planado lahat. Tapos ito parang hindi siya umaayon eh. And then not only that, but I am also aware din ako about mental health kasi nga mental health issues kasi hindi lang naman ako sa family namin ang mayroong depression, no. So may nakita na ako ng mga symptoms na alam ko na okay, this is not normal. Depression na to. So pinagkaiba lang is that may mga naririnig na tayo na mga ibang voices na yun, na nagko-command sa'yo. So after nun, pag uwi ko ng Pilipinas, January, nagsikaw kaagad ng help ng psychiatrist. And luckily kasi meron na kaming kilala talaga na psychiatrist, no. So from there on, kwento ko kung ano yung nararamdaman ko, ganyan, lahat-lahat. So naging solution is to have a rest. But I call it as a reset. Nagkaroon ako ng reset. No, imbes na pahinga, reset talaga kasi nag-iba yung perspective ko in life, no. Wala tayong self-love, ibig sabihin parang tayo nagtatrabaho lang tayo at pag nakita natin yung ibang tao or pamilya natin na masaya, akala natin na pareho yun, na masaya din tayo. Ibig sabihin yun ay okay sa atin, pero hindi pala, no. So maraming tinatutunan, communication, akala ko dahil madaldal na ako, magaling ako makipag-communicate, akala ko dahil nagagalit ako, alam ko pala ang anger. Yung pala hindi natin alam kung ano yung extent ng anger, no?
Tapos nangyari yung pandemic. So ito, kakalabas ko pa ng facility. Ito kasi yung mga panahon dapat na kailangan nakikipagkita ka sa psychiatrist mo lagi. Tapos nangyari ang pandemic. Hindi ako nagkakaroon ng session with my psychiatrist and umaasa lang ako sa gamot. And not only that, ang epekto nun is that dahil naka-lockdown tayo, even yung supplies ng mga gamot, like yung pampatulog namin, antidepressant, biglang na-hold. Kumbaga, hindi naging available sa market. So, sobrang laking epekto niyan sa mga taong may mental health issues na, no? Ngayon, maraming may epekto. Ngayon pa lang nare-realize kasi after 1 year first year kasi medyo hopeful pa tayo. Parang mga first month, 1 buwan lang to. Hanggang naging 2 buwan. 2 buwan lang to, sa May magiging okay na tayo. Okay lang yan kasi wala naman pasok yung mga kids. So okay lang, nasa bahay sila, no? Tapos hanggang tumatagal, hanggang parang ang pagsuot ng face mask, face shield ay nagiging normal na. Pero sa isip pala natin, hindi siya nagiging normal. So, yun, sir. Ayan. Thank you for coming out at I salute you. Humahanga ako dun sa tapang na eto, kinukwento mo yung sitwasyon mo. Talagang yun yung first step din talaga para sa healing process yung awareness and acknowledgement ng sitwasyon mo. And it was a good thing na na-realize mo rin kaagad na you are going through depression. Pero itutuloy po muna natin ang ating kwentuhan at sharing ni Mahal para pagpaparaan lang po muna natin sa short commercial. Hello, magandang umaga sa lahat. Nandito po muli si Kuya Prof para ibalita sa inyo na lumabas na po yung bago kong libro. 3 po ito, yung Kuya Prof book series. Ang una po ay ang Yehey, Naka-Perfect Tayo. Ito po yung pangalawa, ang Masayang Mundo ni na Amigo at Tokito. At isa pa, ang ating Naku po, Nawawala si Lito. Inanyayahan ko ang lahat na bumili ng libro at matuto sa pagbabasa. Dahil sa pagbabasa, sigurado akong tataas ang iyong marka. So mga kids, inaanyayahan ko kayong lahat na bilhin at kumuha ng inyong kopya ng aking Kuya Prof book series. Maraming salamat. Kuya Prof! Kuya Prof! Yan po ang mga programa dito sa KP Television mula Lunes hanggang Sabado na ating kagigiliwan at kapupulutan ng mga karagdagang kaalaman. At syempre po, huwag niyo pong kalimutan bumili na ng bagong libro ni Kuya Pro para pag nabasa niyo po yun, siguradong ang marka mo. Nako, mataas. Ayan. At sa inyo pong patuloy na suporta ay tuloy-tuloy din naman po ang paghatid ng KP Television ng mga programang makabuluhan, mapapakinabangan, at makakapagbago ng buhay. Kaya huwag niyo pong kalimutan to like, share, and subscribe at pakipindot na rin po ang bell para ma-notify namin kayo sa mga bagong episode ng iba't ibang program ng KP Television. At mula po kay Michelle J. Martinez, hello! Yan. So, at kay Henry Feliciano, hello! At Juan Rodrigo Villanueva, another hello. And Michelle J. Martinez. Eto, Arwin Cortez, hello, Kaboinki. Ayan. At May Kaluya. Woot, woot. Okay ba yun? Sabi ko. And Josette Vizcara. Mukhang clap to. So, ayan. So, nako, mukhang talagang marami tayong mga bumabati ngayon. Na syempre po, teka lang po.
Adjust ko lang po na. Antonio Rosarda, kay Kuya Tony. Happy Mother's Day to my sweetie, Rona Rosarda, and to all loving and caring mother out there. Ayan. At from Erica Maghirang, fans from Laguna chapter, represent. And Michelle J. Martinez, Kaboinkers from Las Piñas, represent. Ivan! Oy, Ivan! Bilugan, pa-shoutout ko. Woo! Ivan. May Kaluya, Kaboinkers from Jalan Carinchi. Ayan, ako mabilis lang. Mr. Albert Rosarda from Our Perspective TV. Happy Mother's Day sa lahat ng ilaw ng tahanan. Ayan, magandang araw po, Tatay Alan and Mahal. Congratulations kay Mahal sa lakas ng loob at tapang na magbahagi ng iyong pinagdaraanan. Naway matuto ang ating mga kabayan sa iyong karanasan mula naman sa Pinoy Brain Power. At totoo, gusto ko rin talagang sabihin, saludo ako sa tapang mo, Mahal, na doon sa pinagdadaanan mo, and even yung straightforward na pagsabi, I was going through depression, I noticed na kakaiba na, bihira kasi yung lumalabas para ilitaw yung mga bagay na to kasi knowing ang Philippine culture somehow hindi pa ganun ka-accepting o ka-open, diba? Totoo, sir. Actually, ang unang natin dyan is that meron kasing yung mga tao ngayon ang daling sabihin, nadidepress ako sa nalulungkot ako. Magkaiba yung nadidepress ako sa nalulungkot ako. Yung kalungkutan kasi is a short term lang yan eh. No? Feeling ko tuloy may interview ko with Boy Abunda tayo. Alam eh. Yeah, tuloy mo lang, Mahal. Pwedeng salamat doc level din tayong dalawa, Tatay Alan. Oo, sige. Salamat doc. Ayan. So, doon ang una tayo yung malaman nila na iba yung depression sa kalungkutan. Magkaiba yun. Short term lang yung kalungkutan. Kasi pwede ka malungkot dahil nanood ka ng nakakalungkot na movie, pero iba yung nadidepress ka or may depression ka. Pwede bang bahaginan mo kami? Ano ba yung mga sintomas kapag sinabing clinical depression na ang nararanasan? Yes. Ang una doon is that, sabi nila ito talaga, totoo to, no? Dark. Wala ka nakikita kung hindi dilim. Kahit na kung mapapansinin nyo, napakaliwanag na ng kwarto ko. Ang taong may depression, ang tingin niya maliit lang. Parang itim lang lahat yan. Hindi man halata sa katawan ko, pero walang ganang kumain. Wala kang ganang kumain. Parang alam mo lang, busog ka, pero totoo lang, gutom ka na. Pangatlo, ayaw mong bumangon. Kumbaga, ito yung pag malungkot ka, yung ano ba yung tinatawag nila, yung nagka-curl ka sa bed mo. Kasi ini-embrace mo yung sarili mo para maramdaman mong may nakayakap sa'yo. Yun yung mga symptoms doon. And then, diba? Pag nagka-curl tayo, diba? Pag malungkot tayo, although hindi ko po kayang i-curl yung katawan ko, no? Ibig sabihin, yung yayakap ka ng mahigpit sa unan mo, tapos ayaw mong bumangon, ayaw mong gumalaw, kasi pakiramdam mo, doon ka lang makakaramdam ng may nakayakap sa akin. Ganon yung pakiramdam nun. Pero ang unang sign is, yun nga, wala kang ganang makipagkita sa mga kaibigan mo, lagi mainit ang ulo mo sa pamilya mo, no? Yun yung mga medyo kailangan anuhin mo na may nag-trigger, kumbaga, para hanapin mo yung trigger mo muna. Yun po. And matatawag siyang depression kung gaano nakatagal tong nararanasan? Yun nga, depende kasi Sir Alan no? May Tatay Alan, no? May mga tao kasi na dahil yung personality mo, hindi naman sa pagmamayabang, no? Alpha female kasi ako Ang pamilya ko kami ay puro babae. Pinalaki kami ng nanay namin na, pag may nararamdaman ka, diretso lang. Wag mong i-focus mo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi ko alam na ito pala ay buwan na meron ako. Kasi ako laging ang tingin na, may problema, sige, solusyonan natin yan. Hindi mo ina-acknowledge na malungkot ka nasaktan ka doon. Yung parang sa'yo, hindi ko ubusin yung lakas ko na umiyak, ganyan, no? So, ikaw, move on ka lang. Depende kasi, may mga tao na 1 buwan pa lang, 2 buwan pa lang. Ngayong pandemic, yung mga tao, mas maikli. 1 month, 2 months, alam na nila na may mali. Ganon. So yun po, walang as far as I know, walang numbers of ilang months para ma-consider mo may depression ka na.
So sa ating mga kasabay na awareness ngayon, dapat maging aware din tayo dun sa mga pangyayari at mabuti pasalamat din kay Mahal na isineshare yung mga sintomas na ito pala ay posible ng depression. Kapag so matagal na ang kawalan ng appetite sa pagkain, sa paglabas, at gusto lang ay mahiga. Yun nga, sabi, dark ang nakikita mo. So kumbaga loss of appetite to do activities na usually ginagawa mo. Kailangan din po na ating pansinin ang mga sitwasyon na yan. Mula naman po kay Yaniki Tadio, hola Boinky, super proud of you. Yan. At kay Elijah Marie Cortez, go Mahal. Ay, marami po tayo nabubudol sa Tatay Alan. Marami po ako nabubudol. Ibig sabihin, Mahal, marami kang mahal at marami ring nagmamahal kay Mahal. Yes. Sabi nila, ang mga pangyayari daw sa buhay na ay dinadaanan lamang at hindi tinatambayan. Ang depression na nangyari sa'yo, paano mo ito pinagdaanan at nilampasan? At saka saan ka humugot ng direksyon at lakas ng loob? Totoo yan eh. Ang kalungkutan, hindi mo yan, ang problema, hindi mo tinatambayan yan eh. Totoo naman yan. Pero, dapat, damdamin mo din para alam mo. Hindi mo lang yung parang dinadaanan mo. Hindi naman. Damdamin mo, aralin mo din. No? Ako, cliche it may sound. Yung una talaga, Tay Alan, no? Yung faith ko kay God. Kasi bago ako nagkaroon ng depression, akala ko, renewed faith ako eh. Akala ko napakataas na ng faith ko. Pero nung tinamahan ako nito, wala eh. Nung nasa facility ako, sino lang ang pwede kong kausapin doon kung hindi ang Panginoon. Nagkaroon talaga ako ng 14 days or 15 days na nag-uusap lang kami na dalawa. Ano nangyari? Paano ka nagkaganito? Anong gagawin natin? Pangalawa yung family ko. Because it was them na nag-decide eh. Na sige, isosurrender namin. Yung kapatid ko, yung anak ko sa doktor ko at nagsabi, ipahinga ninyo. Family ko talaga eh. Kasi sila lang talagang mag-embrace sa'yo kahit gaano ka kataba, kahit gaano ka kaano, sila lang tatanggap sa'yo ng lahat ng pagkakamali mo sa buhay. At sila din ang sasama sa'yo na sa pagtawid mo, no? Pangatlo, yung mga kaibigan ko. Wala akong masabi. Akala ko parang kaibigan mo lang sa masayang panahon, pero kapag ang kaibigan mo sinamahan ka mula sa pinakamadilim na panahon mo hanggang sa araw-araw na pagbangon mo, nandyan sila. Huwag mong iiwan yung mga kaibigan mong yun. Kaya sobra, yung tatlo na yun talaga, Sir Alan, yung naging drive ko. Gusto ko pang mabuhay, gusto ko pa silang makita. Yung mga ganun. So, yun po. Ayan, thank you, Mahal. Mula kay Sir Henry Feliciano, mabuhay ka, Mahal. At kay May Kaluyam, mahal na mahal kita. Marga, mahal. Sir, pasensya na Tay Alan na paulit-ulit lang din yung mga nagko-comment. At Michelle J. Martinez, napakatapang mo, sintapang ng pabangong drakar. Okay. So, may comparison pa doon, ha? Talaga namang napakatapang. At syempre po, kung meron tayong tinatawag na BFF, ang narinig ko naman sa iyo, Mahal, ay GFF. God, Family, and Friends. At syempre, nagiging matatag ang isa dahil nandun yung sapat na suporta mula sa Diyos, sa pamilya at sa mga kaibigan. At syempre sa buhay naman natin, nagiging masaya yan dahil tayo ay merong mga celebrations na pinagdiriwang at merong mga moments na kung saan magkakasama tayo, maging challenging man to o happy occasion, doon tayo nakakakuha ng lakas ng loob at saka ng direksyon. Sa pagkakataon to ay bigyan naman po muna natin ng panahon na batiin ang mga nagse-celebrate ng okasyon ngayong buwan ng Mayo sa ating birthday.
Ayan, binabati natin ang mga nag-celebrate ng kanilang special day ngayon. At ngayon po mapapatunayan natin ng mga parents ng mga tao na to. Very productive kasi napakarami pong ipinanganak ngayong Mayo. Isa-isahin ko na po. Hindi ko alam kung ilang hinga ang gagawin ko dito. Okay, so happy special day kay Provo Aquino Jr., J. Mark Deloy, Michael Lisbog, Randy Mendoza, kay Pinsan MJ Villanueva, kay Sir Nats Golia, kay JM Amihan Gozon, kay Ate Shirley Henova, kay Sweetie Pelicano at May Dayan Beliosilo, Edna Perido, Mark Salarda, Alan Valdecañas, Ma'am Michelle Reyes Cruz, Dio Pontabella, Pisang Philip Rosarda, Ma'am Cynthia Camarce, Ma'am Geraldine Piana, kay Jaja Rodil, kay May Jane Canoy, kay Parin Frederick Lucky Godinez, guest po natin dati, Isel Villamino, Hedin Diaz, Mylene Mojica, classmate po namin, Marie Fe Adrid, Sir Erickson Sese, Merly Peña Marrero, kay Coach Angel Quijano, kay Badang Hilda Ortiz, kay Sir Kim Palatino, Darwin Quintos, Doc Tess Burgos, kay Ma'am Eva Gakayan, at Bill Masurat, kay Shane Costa, Herminia Duay, classmate Tony Diloy, Hero Peranin, Junior Cayaw, Phil Talusan, Sir Min Fidel, at Cynthia Escalante, Celine Castren Lavilla. At ito po, mga birthday, wedding anniversary naman, 7th wedding anniversary kay Coach Mike and Ma'am Jana Macrohon. 24th wedding anniversary, Kuya Romel and Ate Evelyn Rosarda. And 20th wedding anniversary, Kuya Tony and Ate Rona Rosarda. Ayan po. At sa mga iba pang nagdiriwang na anong okasyon ngayon, binabati po namin kayo. Mahal, napapasayaw din ako. May gusto ka bang batiin na nag-celebrate birthday o anong okasyon ngayon? Baka mo pang batiin. Sasayawan ko na lahat ng happy birthday. Hindi. Belated happy birthday sa aking brother-in-law nung May 6, si Ben Caluya. Maraming salamat at minahal mo yung kapatid ko. Talagang nandun pa rin. Belated happy Mother's Day sa lahat ng mga naging nanay, at mami, momshi, lahat. Pati po yung mga tatay na naging nanay na rin. Sa mga lola, ng mga round 2 na naging nanay. Maraming salamat. Happy Mother's Day po sa inyo. Yes, Happy Mother's Day po sa inyo. Okay. Ano po, naging masaya ang inyong selebrasyon ng birthday o anumang okasyon ngayon at patuloy lang po na alagaan ang kalusugan para patuloy ang selebrasyon kasama ang mga mahal sa buhay. Yan. At sa ating pong segment na I Read It at Philippine Star, sana naman po ay may manalo na. Ang sagot po ay who approves China's Sinopharm vaccine? So meron na po kayang nanalo. Ayan, sige. Arwin Cortez, Philippine Star, who approves China's Sinopharm vaccine? Wow, congratulations. Mabuti na lang at natalo ni Sir Arwin, si winner. Ayan, so kwentuhan mo kami kung ano yung napanalunan mo, Sir Arwin. Si Sir Arwin ay naging guest natin sa ating episode din dito sa Total Wellness, Choose Happiness. Yan. Okay, so napakabilis naman talaga ng panahon, no? Nakapagkwentuhan tayo, pero kulang at kapos pa rin. At muli, gusto ko magpasalamat, mahal, sa big yes na binigay mo sa pag-guest dito. Kung may iwan ka na mensahe sa mga ka-wellness natin, ano yung pinaka-paalala mo sa ating mga ka-wellness? Mahal. Unang-una, hindi masamang humingi ng tulong. Pangalawa, unahin mo yung mental health mo para mas makapagbigay ka pa ng pagmamahal sa ibang tao. Hindi yan parang sakit lang ng ulo na pag inuman niya ng Biogesic, okay na. Kailangan bigyan nyo ng prioridad yan. So, yun. And Sir Alan, I just want to say thank you po sa inyo po for giving me a chance to be at the channel netong bago nating advocacy about mental health. Maraming salamat po. No? So, sana marami tayong
ma-inspire dyan na sa mga kasama natin, sa mga classmates, kung tawagin ko, mga classmates kasing kasama ko, ang tawag ko sa kanila, okay lang yan, madilim man ngayon, kapit lang, bukas, magiging okay din. Basta bumangon ka, magdasal ka, maligo ka, kunin mo yung tuwalya mo, kumain ka, move forward. One day at a time lang. Kaya natin yan. Yes, maraming salamat. Maraming salamat, mahal. At totoo naman, huwag mahiyang humingi ng tulong. At syempre, humingi ng tulong pero kailangang tulungan din ang ating sarili na makabangon. At syempre, yung paghingi ng tulong, unang-una ay sa Diyos, patuloy ang panalangin para may gabay galing sa Kanya. At syempre po, huwag mahihiyang lumitaw o lumabas at i-affirm ang pinagdadaanan, i-acknowledge ang pinagdadaanan, at eventually malalampasan din yan. At mula kay Kenneth Latayan ay buong-buong pagmamahal, 2 puso habang nakangiti. Yan. So, Kenneth. At muli kay Michelle J. Martinez, 6 na palakpak. Ayan. So, maraming salamat po sa mga nakasama namin. Big thanks, mahal, sa ating mga ka-wellness ngayon at syempre kay Kuya Prof. Sir Alan, shout-out na ako sa mga friends ko. Shout-out ako sa pati ng bigati ng Rodis. Salamat sa aking mga 8 Dragstar friends. Super salamat sa lahat ng mga friends ko na nanonood. Hindi to budol, walang networking. Ito lang yon, coming out party ko lang to. Okay. Okay. Yan. Napaka-busy talaga at big thanks sa opportunity at sa moment na binigay mo sa amin na makasama ka. Mahal, maraming salamat. At hopefully, hindi naman to yung huli. Malay natin, baka sa susunod, magkaroon pa ulit tayo ng episode dito sa Total Wellness Choose Happiness. Ang guest po natin sa Monday ay isa pong young professional at certified animal lover. Kaya ibabahagi niya sa atin ang kanyang kwento kung paano nakatulong ang pag-aalaga ng mga hayop sa panahon ng pandemya. Kaya kita-kita uli tayo sa Monday, same time, same channel dito sa Total Wellness Choose Happiness. Muli, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, nagpapakananay at umako ng responsibilidad bilang nanay. Maraming salamat po sa Diyos. Ito po ang inyong ka-wellness na nagpapaalala. Ang kahulugan ng buhay ay buhay na may kahulugan. Ngayon ang magandang araw sa mabuting pagbabago. Good day mga ka-wellness. Stay happy, healthy, and well. You deserve to be well and happy. God bless us all. Kuya Prof. Si Kuya Prof. Si Kuya Prof. Si Kuya Prof.